Umakyat na sa mahigit 300 ang bilang ng mga namatay sa Marawi City. Hindi pa matiyak ng militar kung kailan matatapos ang labanan na mag-iisang buwan na sa susunod na linggo. Pinangangambahan naman ang pagganti ng mga taga-Marawi sa Maute Group at sa kanilang mga kaanak kapag humupa na ang gulo. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, yan nga yung problema at pinangangambahan na matapos man itong gulo sa Marawi ay meron pang isang nakaambang posibleng problema. Ito nga yung report ng gantihan. May mga ulat kasi natatanggap, Jessica, na naghahanda na raw ibang sibilyan para resbakan yung mga miyembro ng Maute at kanilang mga kamag-anak kapag natapos na ang krisis sa Marawi. Hindi man ganun kadalas, umaalingaw-ngaw pa rin ang mga airstrike ng militar laban sa Maute Group. Kabilang sa mga nagkakasa ng airstrike ang SF-260 aircraft ng Air Force. Ito yung eroplanong nakadali sa 10 sundalo ng Philippine Army noong Mayo. Ayon sa AFP, natapos na raw ng Board of Inquiry ang investigasyon sa pumalyang airstrike, kaya pinayagan na ulit na sumimpapawid ang SF-260. Habang nagkakasa ng airstrike ang gobyerno, ilang residente naman ang nagmamasid. Pakiramdam daw nila, nakakaganti na rin sila sa Maute habang pinapaunanan sila ng bomba ng militar. Sana maubos lang lahat sila, maubos sila dyan sa loob ng city. Sana lahat sila mamatay. Hindi patiyak ng militar kung kailan matatapos ang labanan sa Marawi na mag-iisang buwan na sa susunod na linggo. Pero tuloy raw ang pag-abante ng ating mga tropa sa mga pinaniniwalaang kuta ng teroristang grupo. Ito'y kahit pa may ibang grupo ng mga terorista na tumutulong ngayon sa Maute Group sa Marawi. The enemy that we're confronting is a hybrid threat. This is a combination of the Abu Sayyaf, the local terrorist group Maute, some BIFF with the presence of Maguindanaoans, and the presence of private armed groups. And of course, the presence of the international terrorist groups. Nangangamba naman ng gobyerno na hindi pa rin matatapos ang karahasan sa Marawi kahit matapos na ang bakbakan. May mga ulat kasing gaganti raw ang mga sibilyan na naapektuhan ng bakbakan laban sa mga miyembro ng Maute Group at kanilang mga kaanak. Ang sabi ng mga sibilyan, pag matapos na itong gulo dito sa Marawi, yung lahat ng miyembro nila o kaparente nila hahanapin ng mga sibilyan na namatayan ng pamilya, nasunugan ng bahay. Magiging ganun din pag matapos na ito. Ang pangyayaring ito, labis na ikinababahala ng lokal na pamahalaan ng Marawi. The context of RIDO is still there, but it is more like a communal effort, no, to fight back against terror activities. Kasi nga, yung naging epekto ng crisis na ito, yung naging kapinpinsala ng crisis na ito, affects not only one family, but the entire province and the entire city. Habang tumatagal ang gera, lumolobo naman ang bilang ng mga namamatay. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 300 ang nasawi. For the enemy killed, the number has increased to 225. Government casualties as of the latest update has risen to 59. Kasama na rin sa bilang ang 26 na mga sibilyan. Patuloy rin ang pagtugi sa mga kasabwat ng mga terorista. Sa videong ito, makikita ang naarestong di umano'y bomber ng Maute Group na si Muhammad Naui Maute alias Abu Jadid kasama ang iba pang terorista. Kuha raw ito sa Butig, Lanao del Sur pero hindi pa tukoy kung kailan ito nakunan. May ilang bata ring nakunan sa video. Bukod sa video ni Abu Jadid, ilang video rin ng Maute Group ang narecover ng mga otoridad mula sa mga terorista. Ang mga video raw na ito ang ginagamit ng mga terorista sa kanilang recruitment campaign at pagpapakita ng lakas sa iba nilang kapanalig sa ibang bansa. Nauna nang sinabi ng AFP at DICT na minomonitor nila ang galaw ng mga terorista sa social media at internet. Update naman tungkol sa mga hawak na hostage ng Maute Group. Sa report ng militar ay okay naman daw ang mga ito, kabilang na si Father Chito Soganov.
Jessica. June, pero marami rin sa mga Maute, taga Marawi, di ba? Mga Maranao. Although yun nga yung mga Abu Sayyaf na sinasabi na humalo dito sa Maute, umpisa pa lang nitong labanan dyan sa Marawi. Sinasabi na yung maririnig mo yung sa salita nila na mga tausug, mga yakan, at nandyan ngayon sa Marawi kasama sa Maute ISIS group. Hindi kaya magiging problema ito na may ganitong magiging dynamics, magkakaibang mga tribo, main tribes ng Mindanao na nandyan. Tapos kung may mga ganyang sinasabi ng mga residente ng Marawi na magre-rest back sila, hindi kaya lalong magiging problema yan in the long term. Yun nga yung concern ng local government, Jessica, particular itong Provincial Crisis Management Committee, Jessica. Kasi parang nakikita nila yung sitwasyon na talagang gantihan ito eh. Hindi ito yung typical na RIDO kasi alam natin yung RIDO ay pamilya sa pamilya, no? Isang pamilya, kalaban ng isang pamilya. Pero ang nakikita nila dito ay isang napakaraming pamilya ng mga Maranao, nag-iipon-ipon ng resources, lahat ng pwede nilang ilagay sa lamesa ay pwede nilang ilagay sa lamesa para maiparamdam dun sa mga miyembro ng Maute at kanilang mga natitirang pamilya kung gaano sila kagalit dahil sa nangyari sa kanilang lungsod, kung gaano sila kagalit dahil nawalan sila ng mga mahal sa buhay, kung gaano sila kagalit dahil nasira ang kanilang mga hanap buhay, mga tahanan at kung ano-ano pang napakaraming perwisyo na nangyari sa kanilang buhay. Although ang sinasabi nga ng local government, Jessica, ay yung mga Maranao naman daw talaga ay hindi naman ito yung mga typical na talagang mahilig sa gulo, mahilig sa gera, mahilig sa away. Pero yun nga lang, ang nangyari, kasi ang mga Maranao daw ay typically mga negosyante, no? Ang problema naman sa sitwasyon na ito, ang mga Maranao, nasira naman yung kanilang mga negosyo. Kaya dyan nakikita yung isang problem area, Jessica, na kapag katapos ng krisis na ito, ay may sumiklab ng isa pang panibagong gulo dito sa Marawi City at maging sa probinsya ng Lanao del Sur. Medyo worst case scenario yon na yung mga main tribes ng Mindanao they will turn on each other, no? At hindi lang on each other kasi meron ding mga Maranao na Maute ISIS di Maranao kontra Maranao yan kung nagkataon na June. Hindi naman ito actually about tribo, Jessica, kung saan galing, kung talagang Maranao pa. Although ina-admit naman na yung ilang core leaders ng Maute Group ay talagang mga Maranao yang mga yan. Hindi ito about tribe. Ang gusto lang sabihin ng mga sibilyan na galit din dito sa mga nangyari sa kanila ay ayaw nila yung nangyaring gulo sa kanilang lugar na talagang ang nagpasimula naman, walang duda, ay ang Maute Group. Yun nga lang, ay hindi mo rin masabi kasi pag sinabi mong hindi lang yung mga miyembro ng Maute kundi pati yung kanilang ibang pamilya, pero sabihin din naman natin na may mga Maute yung core leaders nitong grupong terorista na ito, pero hindi naman siguro natin pwedeng i-generalize na lahat ng mga Maute ay masasama na, Jessica. At saka in the long run, 'di ba, mas makabubuti kung i-channel na lang nila yung kanilang galit in guarding their city. Kasi alam ko halos lahat naman ng pamilya dyan may armas kasi bahagi ng kanilang kultura yung armas. Gamitin na lang nila yung kanilang mga armas para siguraduhin na yung nangyari ngayon sa kanilang syudad o sa kanilang probinsya hindi na uli mangyayari. They should help the government guard their city and their province. Gano'n na nga yung gustong inisyatiba na mangyari nitong mga local official ng Lanao del Sur at paging itong Marawi City, Jessica, although humihingi nga rin sila ng talagang ayuda rin sa armed forces na yung kinatawag na BPAT, yung parang mga barangay security force ito, Jessica, na sana'y mabigyan ng armas. Although alam naman natin, nandun pa rin yung agam-agam pag nagbigay ka ng armas. Alam mo naman na pagkaroon ng eleksyon, baka yung mga armas na yun ay gamitin bilang sandata ng magiging private army. Yung instead na for security ng barangay, maging sandata, maging private army naman ng mga politiko dito sa area na ito. Although, ina-assure naman ng mga ilang local official na nakausap natin na hindi, gusto nila magka-armas at tulungan sila ng armed forces para mabantayan yung kanilang komunidad, para wag nang maulit itong nangyari sa kanilang terorismo na ito, itong pagsugod sa kanila ng Maute Group. Pero syempre, Jessica, ito rin ma-share ko lang. Kung titingnan din naman natin yung nangyari sa Marawi City,
magtataka ka rin kung bakit ganun kadaming pumasok na mga terorista doon sa kanilang lugar, parang walang nakarating sa mga otoridad na solid information na ganun karami na mga terorista ang nandun sa kanilang area. Hindi natin maiwasan minsan na ma-compare ito nangyari sa Marawi City at sa Bohol. Doon sa Bohol, nakita natin kung gaano ka-active yung naging participation ng mga communities para masawata yung terorismo doon sa kanilang lugar. Pero dito sa Marawi, sad to say, ang daming nakapasok pero parang walang nakarating na impormasyon mula sa mga komunidad na pinasukan nitong mga terorista. Jessica. Yun na nga. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo riyan. June Veneracion.